pagsubok ay huwag mong tingnan, baka maging hadlang. At kung layunin mo siya'y paglingkuran, sa Diyos ka tumingin at huwag sa sanlibutan. Di ba ang ligaya ang inialay ko, puso at kaluluwa? At kung may suliranin, iiwan mo ba siya? O ako'y tatawag at lalapit sa Kanya? Pagsubok ay huwag mong tingnan, baka maging hadlang. At kung layunin mo siya'y paglingkuran, sa Diyos ka tumingin at huwag sa sanlibutan. Pagsubok ay huwag mong tingnan, baka maging hadlang. At kung layunin mo siya'y paglingkuran, sa Diyos ka tumingin at huwag sa sanlibutan. Sa Diyos ka tumingin at huwag sa sanlibutan. Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo. Ginawa niya, ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Ng mundo, salamat sa Diyos at ako'y nabago. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat
Good morning po sa ating lahat mga kaibigan at welcome po ulit dito sa ating pong programa sa umagang ito, ang Gumising sa Pag-asa. Dito lamang po sa AWR 89.1 or Danita City, Pangasinan. At bilang pasimula po ng ating programa sa umaga pong ito, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin si Brother Renan Polende para po sa ating opening prayer. Brother Renan, para po sa ating opening prayer, Brother Renan. Okay, so nagkaroon ng problema kay Brother Renan. So tayo po mga kapatid, mga kaibigan ay yumuko para sa ating pong panalangin. Makapangyarihan at mapagpala namin Panginoon sa umagang ito. Kami po ay nagagalak sapagkat kayo napakabuti sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, kami po ay magsisimula sa programang Gumising sa Pag-asa. Pagpalain po ang mga televiewers sa umagang ito. At nawa po ay sila makapulot ng aral sa pamamagitan ng mga kanila pong mapapakinggan at mapapanood sa programang ito. Salamat po Panginoon sa inyong patnubay. Lahat ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaibigan, at ngayong umaga makakasama po natin si Brother Arnie Igloso at maging si Brother John Batayan. At kanina ay nakasama natin si Brother Renan mula po dyan sa Palawan. Siguro ay medyo mahina yung signal po nila. At Brother Arnie, sa mga pagbati muna ngayong umaga. Good morning po sa ating lahat, AWR or Danita. Nais ko pong batiin dito po sa Sablan mismo kasi nandito po tayo ngayon ang Philip family, sina Sister Iron Philip and Elder Pablo Philip at si Sister Emeline Pakidaw and family. At nais ko po ring batiin si Ma'am Victoria at saka si Sir Lianis, Mr. and Mrs. Lianis dito po sa compound na kasama ko po. Si Corsaldo, Sir Corsaldo. At nais ko rin pong batiin ang taga Irisan Seventh-day Adventist Church, si Bayaw Randy na nakatira po dyan sa church, and Ludes, Margie and Philip, hello po sa inyo, good morning, and Ophelia Gasib family dyan po sa Irisan, Baguio City. Nais ko po rin batiin si Ate Mila Breño, ang itinuturing ko pong nanay dyan po sa Barangay Irisan, Seventh-day Adventist Church. At ganun din po si Ate Manuela Balagio, Ma'am Joliet Balagio ng Holy Ghost, Baguio City. At nais ko rin pong batiin si Lai Zambrano ng La Trinidad, Benguet. Hello Lai, good morning dyan sa compound ninyo. At ganun din po ang aking kamag-anak dyan po sa Malaybay, Castillo, Zambales, Mr. and Mrs. Diaz and family, Indaylina and Manuelando, Darlene Diaz Tan and family. At ganun din po ang pamilya dyan po sa Leland Drive, Seventh-day Adventist Church sa Old Baisa, Philippine Publishing House, na sina Marmar and Hannah, Patricia Lopez, Mami Rodora. Happy birthday, Mami Rodora. At ganun rin po binabati ko si Paul, ang aking anak, at Bina, at si Kim Igloso, dyan po sa Leland Drive. At nais ko rin pong batiin sina Elder Arnold Galutan dyan po sa Artatsu Season, Pangasinan. At ganun din po si Venus Tolyong, Elder Venus Tolyong dyan po sa Ilocos Sur. Hello po, Elder Venus. At ganun din po siyempre ang taga Podtol Apayao, sina Ate Rosita Borcio Buay. Hello Ate Rosita, and Sister Sanilin Agnaraingay, Ma'am Apreno Payadkio, and Ma'am Christina Romingkit. And of course, Ate Nitz Poster ng Australia, and Dion Bitibit, taga Flora Apayao na nasa Virgin Island, British. Thank you. Back to you, Sir. Maraming salamat, Brother Arnie. At tingnan muna natin si Brother Renan mula po dyan sa Palawan. Brother Renan, sa iyong mga pagbati po mula dyan sa Nara, Palawan. Hello everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo mahina po kanina yung signal ko sa taas. Kaya lumipat po ako ng lugar. Medyo okay na po rito, nakapasok na. So good morning po sa inyo lahat na nandiyan po sa studio natin. Brother Dodon, Brother Arnie, yan. Brother Jan, yan. Good morning po sa inyo dyan. At sa lahat po ng mga masugid po nating taga-subaybay ng ating programa dito sa Gumising sa Pag-asa. Isang masaya at magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin po muna ang mga ating mga manunood dyan sa Ordaneta. Yan, sa lahat po ng manunood dyan sa Ordaneta,
Pangasinan, Kasinggan, uh, Villasis, Rosales, yan po, Binalunan. Good morning po sa inyo dyan. Maging po ang ating mga kaibigan na nakatutok din po sa Ibayong Dagat. Diyan po sina Ate Martis Canos. Of course, nandiyan din po sina Aritina Sison yan sa Israel. Yan. At nais ko rin batiin po ang mga kaibigan po natin dito sa Palawan na nakatutok din po. Alam ko meron po tayong mga kaibigan dito, mga viewers na nanonood po sa programa natin. At bago pong lahat, nais ko rin batiin po ang ang may-ari po, ang mga nagmamanage po ng Elroy. Yan, Elroy po. Nandito po si Kuya Daris. Good morning. Good morning po. Si Nati Linda. Nandito rin po sila. Mga kapatid po niya. Ayan, good morning po sa mga sa mga kasama ko rin po na ninong-ninang na pumunta rito. Good morning po sa inyo. And of course, nais ko rin batiin po yung ating mga kapatiran dyan sa Tipo. So good morning po sa inyong lahat. Malapit na po tayo ulit makita-kita. So back to you, Brother Don. Brother Renan, sino po ba yung district pastor diyan? Si Pastor Jobel Lagarisa ba? Yung district pastor? Parang ganun kasi na-meet ko rin po sila. Si Pastor Job na-meet namin po sila rito. Siya po yung kaibigan ko rin diyan. No, sayang at yan ay kasama ko po yan sa San Vicente, Palawan. Diyan sa atin. Ayun, hindi kasi kami masyadong nagkakwentuhan. Pero okay. halos nagkasama kami nung Friday at saka nung Sunday. Okay, so maraming salamat Brother Renan. At maraming salamat mula dyan sa Palawan. So matapos po sa Palawan, dadako po tayo sa Mindanao sa mga pagbati mula po sa lalawigan ng Sulu, no? Si Ma'am Jocelyn Lo. Ma'am Jocelyn Lo, sa inyong mga pagbati muna po ngayong umaga dyan po sa lalawigan ng Sulu sa Mindanao. Magandang umaga po sa lahat. Lalo-lalo na po sa mga nakikinig ng AWR sa Ordaneta City. At lalo na rin po dito po sa Hulo-Sulu. Okay, maraming salamat po. At mamaya babalikan po natin si Ma'am Jocelyn Lo at tayo po muna ay dadako mga kapatid, mga kaibigan para po sa ating trivia, no? Na tayo po pangunahan ni Brother Arnie Igloso ngayong umaga. Brother Arnie, sa inang panahon para sa ating trivia ngayong umaga. Okay. Good morning ulit, Ordaneta, EWR Ordaneta. Hinahanap pa lang po natin yung okay. Nag-share po tayo kasi ng hinahanap ko yung natin. Hindi ko na mahanap yung tika lang po na sa kasi-share ko, hindi ko na mahanap yung Okay, mamaya balikan natin si Brother Arnie po mga kapatid, no, mga kaibigan. At good morning din pala no sa ating pong mga viewers na nanonood sa umagang ito. Si Brother Noel Carza, sabi niya po rito, good morning everyone at done sharing at sabi ni Brother Noel Carza, pre-request for physical and spiritual healing, good health, guidance and protection for me, my family and everyone. At mula po kay Sister Rama Arroyo Lavisto, sabi niya, good morning po sa ating lahat. Then Sister Ninita Ganyo Batayan, good morning po sa lahat. God bless. At sabi niya rito ni Elder Bulanos, ay magandang umaga sa lahat. Sir Renan, magandang umaga sa iyo dyan pag magdala ka ng marang. Okay, so at ito pa, hilingan natin, no? Nakalimutan natin kanina pala po mga kapatid si Brother Jan sa mga pagbati. Brother Jan, mga pagbati muna po pala, no? Ngayong umaga. Sa iyong mga greetings na naisbatiin po, Brother Jan, bago po tayo dadako sa ating pong trivia ni Brother Arnie. Brother Jan? Okay, so balikan natin mamaya mga kapatid, no, mga kaibigan. At sabi po ni Elder Victor Bulanos, good morning din kay Elena Barakel, Tessie Osena ng Davao City, Wani Integro nga nagbiyahe puntang Manila, kay Perla Bolanos at Arvin na papasok Adventist School. Okay, so at good morning din kay Pastor Jerry Arisgado at sabi niya good morning sa
lahat. Okay, so okay na siguro po ang ating trivia ngayong umaga. Balikan po natin si Brother Arnie Igloso. Brother Arnie, okay na po ba? Di ko pa rin So mamaya mga kapatid, mga kaibigan, no? At balikan natin mamaya sila sa ating pong trivia. Okay, so balikan ulit natin si Brother Jan. Brother Jan, sa mga pagbati muna natin ngayong umaga. Elder Jan? Habang wala pa si Brother Arnie. Good morning po sa inyong lahat at mga tagapakinig sa mga kanilang tahanan, sa kanilang mga radio at ganoon din ang kasama natin sa Facebook Live. Good morning po sa inyong lahat at ang kapatid natin sa Baro dito sa Asingan, si Sister Pasita Bagorio, Sister Gloria Piso at si Sister Sinaida Adolfo at lahat-lahat na nang hindi ko pa nabanggit na sila po ay nakikinig at nanonood sa umagang ito. Good morning po. Okay, maraming salamat po Brother Jan at good morning din sa mga listeners po natin dyan po sa bahagi ng Tiposo, no, ang De La Cruz family, maging sila Nadilia De La Cruz, sila Casey, Miss Joy at sa mga kasamahan po dyan at maging si Nanay Auring Mabilin and si Nanay Flora Montemayor, no? Ayan po ay naka-tune in po palagi mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, no? Hindi po niya pinapatay yung ating pong radyo, ang AWR. Kaya kahapon tayo po ay bumisita diyan at naka-tune in po palagi. At binabati ko ng good morning, no? Si Brother Ruben Panelo diyan po sa Sitio Lubas, Ansagan Tuba Benguet at maging si Nanay Jane and Tatay Marvin Macosi dyan sa Sitio Pinalpal in Malog Season, Pangasinan at maging si Nanay Helen and Nanay Tasing at si Nanay Elvera Halapan and Tatay Renato Halapan dyan po sa Inmalog at kay Tatay Daniel, no, at Nanay Nancy dyan po sa Sitio Lipit, Ansagan, Tuba Benguet. Okay, so tawid nila ako na po sa ating trivia ngayong umaga. Balikan po natin si Brother Arnie. Brother Arnie, sa ating pong trivia ngayong umaga. Okay, good morning ulit. Thank you, Sir Dodon. Balik po tayo sa ating trivia and start point. Hindi po ako nakabalik kanina dahil po sa busy po tayo sa pag-share. Ang hirap bumalik po sa ating trivia. Ngayon po ay is the church history trivia. June 30. Number 1, official na pagkakilala sa Poland. Hunyo 30, 1995. Official na kinikilala ng pamahalaan ng Poland ang Seventh-day Adventist Church sa bisa ng Act of June 30, 1995. Nagsimula ang Adventism sa Poland noong 1888. June 30, 1888. At ngayon ay isa na itong legal at lumalagong iglesia doon. Number 2, isang maliit na simbahan, malaking panampalataya, June 30, 1902. Nagkaroon ng business meeting ang Morgan Seventh-day Adventist Church sa Weyburn, Minnesota sa halagang $300 lang ang nagastos sa pagtatayo nito noong 1902. Pero naging tahanan ito noong mga Danish immigrant na Adventist. Number 3, lumalagong iglesia sa mundo. June 30, 2018. 6,108 na baptized na Adventist ang naitala sa Cayman Islands sa loob ng 16 na organized churches. June 30, 2020, 3,853 naman ang miyembro ng Tunga. Fun fact, dahil sa time zone nila, Linggo ang pangili ng Sabat ng mga Adventist doon, hindi Sabado. Diyan lang po nagtatapos ang ating trivia and start point. Ako si Brother Arnie Igloso. Back to you, Sir Dodon. Okay, so maraming salamat Brother Arnie at liwanagin na natin mga kapatid, no, yung binanggit na linggo yung pangili nila
yun po ang hindi naka-discover muna ng ikapitong araw. O baka magtaka po sila na bakit linggo yung pangilin ng Seventh Adventist doon. Ibig sabihin, sila po ay naging Seventh Adventist later on at sila po ay nangilin ng linggo dahil akala nila yun ang tunay na pagsamba noong una, that time po mga kapatid. So liwanag lang po natin, baka magtaka sila na bakit linggo yung pangilin noon, no? At maraming salamat Brother Arnie sa inyo pong trivia ngayong umaga at good morning din pala kay Nanay Virginia Patagi dyan po sa ng Kalubasaan, Ordaneta City, Pangasinan. So thank you so much for listening sa ating pong program. Okay mga kapatid, tayo po nadako na po sa ating usaping pangkalusugan o trivia na tayo po pangunahan ni Brother John Batayan ngayong umaga. At health tips, palagi tayong nalilito sa trivia at health tips. Health tips po pala, Brother John, ngayong umaga. Good morning po muli sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, at sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radio. Ay pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito, at ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang kung bakit mahalaga ang mag-almusal o kumain ng umaga. Ang almusal ang unang enerhiya ng atin pong katawan. Kaya ito po ay napakahalaga na dapat tayong mag-almusal araw-araw. Pagkatapos ng magdamag na pagtulog, matagal na walang pagkain ang katawan. Ang almusal ay tumutulong upang magbigay ng enerhiya para sa araw. Suportahan ang paggana ng utak at ang katawan. Nakakatulong sa konsentrasyon kapag may sapat na almusal. Mas alerto ang isip, mas madaling mag-focus sa trabaho o pag-aaral, mas maayos ang memorya at pagkatoto. Nakakabawas ng paghihina. Ang hindi pagkain ng almusal ay maaring magdulot ng pagkahilo, paghihina at pagkapagod. Kaya dapat nating ugaliin na kahit tayo ay kapag tayo po ay maaga na pumapasok ay kailangan pa rin natin na agahan na gumising upang tayo po ay makapag-almusal sa umaga, upang tayo po ay hindi magkakaroon ng pagkahilo, panghihina at pagkapagod kapag nasa school tayo at nasa trabaho tayo. At ito po ang ating health tips. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, maraming salamat po Brother John sa ating pong health tips ngayong umaga. At sabi dito ni Ma'am Maria Elisa Patusa, good morning AWR Ordaneta. God bless everyone. Okay mga kapatid, bago po tayo dadako sa ating conversion story o testimony ngayong umaga, tayo po muna makarinig ng isang awitin na ito po handog sa atin ni Sister Lovely Bungat. Panoorin natin, pakinggan natin ang awiting ito. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus.
Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po Sister Lovely Bungat sa napagandang awitin at good morning sabi po, magandang umaga po sa ating lahat ng manonood ng AWR Danita mula po kay Brother Arne Igloso and kay Sister Irene Alfredo Philip. Blessed morning everyone. Ngayong umaga po mga kapatid, mga kaibigan, ang magbibigay po sa atin ng conversion story. Siya po ay almost 9 years sa Solad's ministry at by profession siya po ay graduate ng civil engineering sa St. Peter College ng Iligan City. Ang magbibigay po ng conversion story ngayong umaga ay si Sister Jocelyn Lo. At bigay po natin ang panahon sa kanya. Ma'am Jocelyn, sa inyo po ang panahon para sa ating conversion story ngayong umaga. Magandang umaga po sa lahat na po ng nanonood at nakikinig dito po sa AWR Urdaneta City. At ito po ay kinasisiya ko po na itong malaking pribilehiyo na maka-share po sa inyo kung gaano po kabuti ng Panginoon sa buhay ko. Ako po ay si Jocelyn Lu, 60 years old na po at magna-9 years na po sa gawain ng Panginoon. At paano po ako na-convert? Doon po sa Basilan City, ang pamilya ko po ay nakatira po doon. At yun po ang lugar na isa sa kinatatakutan ko. At alam po natin kung bakit. At naisip po ng family ko na temporary na ma-in-charge ako doon sa maliit na bakery ng family ko. At kahit ayaw ko, pero napilitan ako kasi dapat sundin ang nakakatanda at ang pamilya natin. At pagkatapos nga noon, 2011 doon ako nag-start na mag-manage. Then, sa ilang taon ng pagbabantay doon, yung mga tindera namin sa bakery ay iba't iba rin ang mga tribe na naandoon. Merong Kristiyano, may Bisaya, may Sambuangueño, meron din namang Muslim na nagtatrabaho doon. And then, isang araw, yung isang tindera namin na Muslim, na possess. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil yung oras na yon, bigla kong naalala yung lagi ako nakikinig sa radyo ng
Salmo 91, 1-16, Tagalog version. Yun ang lagi kong narinig araw-araw kasi mahilig ako makinig ng mga salita ng Panginoon kahit hindi pa man ako na-convert. At hanggang sa na-memorize ko, yun yung bigla na ginamit ko habang siya ay na-possess. At habang sinasabi ko yun, nung moment na sinasabi ko na yung sapagkat si Yahweh ang yung ginawang tagapagsanggalang, nakita ko sa mukha niya na habang siya ay galit na naririnig niya, sinasambit ko yung Salmo 91. Pero yung moment na sinabi ko yung sapagkat si Yahweh ang yung ginawang tagapagsanggalang, siya ay nanghina na nanghina. Pero tuloy-tuloy kong tinapos yung verse na yon, yung mga verses na yon. Tuloy-tuloy at lalo akong lumakas. Kasi yung primero nanghihina ko kasi first time ko nakakita kung paano mapossess yung tao. Nanghihina ako at nangangatal kasi nagtutulakan na kami. Pero nung nabanggit ko, yung sinabi ko sapagkat si Yahweh, bigla siyang nanghina at nanglupaypay hanggang siya ay natumba. Nang matapos ko yun, doon ko na naramdaman talaga na sa pulong pa lang ng salita pa lang ng Panginoon ay talagang makapangyarihan na. At lalo na kung sasambitin natin yung kanyang banal na pangalan. Dahil sa possession na yun, on and off, pabalik-balik, natatakot yung mga tindera namin doon. Dahil first time din nilang nakakita. Hanggang sa nag-offer yung isang baker namin doon. Ate, pwedeng pumunta ba tayo? Pumunta tayo o punta ako sa simbahan. Adventista ako, ate. Kaya lang, backslide na ako ng 9 years. Nahiya akong pumunta pero kailangan talaga kasi para hindi na magbalik-balik yung possession ng bad spirit. Habang hawak-hawak namin yung na-possess na yon, tutulungan namin hawakan kasi malakas talaga. So pumayag ako, kaya lang nahiya daw siyang pumunta doon dahil nga bumalik na naman siya sa mga bisyo, sa mga ano-anong mga bagay na hindi dapat gawin. Pumunta siya doon sa simbahan at pagbalik niya, dala na niya, may kasama siya na 2 misyonary na babago lang dating from Zamboanga City. Dahil doon sila na-assign sa debriefing ng Zamboanga Seeds way back 2013. Sila ay taga-MBC sa Valencia, Bukidnon, si Brother Glenn Carl Acosta and Brother Luther Tumala. Silang 2 ang na-assign. Then pagkarating na dun sa bahay, dun sa bakery, nag-share siya ng mga salita ng Panginoon, ilang araw, tuwing gabi, hanggang sa madalit salita, na okay na ang babae na yun. Pero habang tuloy-tuloy na kada gabi ay nag-share ng nagba-Bible study o nag-share ng mga salita ng Panginoon ang mga missionary. Nung matapos at naka-recover na yung tindera namin, ang itinuloy naman niya ay ang story about family ni Jesus. At habang nagkukwento yung missionary, ang sabi ng tindera, marami kaming nakikinig, pati ako. Ang sabi ng tindera, Kuya, bakit yung mga kinukwento mo ay pareho sa aming Quran? Yung sinasabi mo, Kuya, na Jesus, sa amin sa Quran, si Isa al-Masih. Bakit yung sinasabi mong, binabanggit mong Joseph, yung kwento sa amin sa Quran is si Yusuf. Yung sinasabi mong Moses, sa amin, Musa ang pangalan. Bakit pareho? Sabi naman ng missionary, oo, pareho kasi talaga naman totoo, naiisa talaga ang Panginoon. Nasyak siya, yung Muslim na yun. Sabi niya, ganun ba? Sabi ng missionary, oo, talagang totoo. Ay bakit ganun? Iba't ibang tao. Sa inyo, si Moises, sa amin, si Musa, sabi niya. Ngayon, sabi ng missionary, iisa lang yan. Kagaya din yan sa salita natin sa lingwahe. May English, may Tagalog, may Tausug, pero iisa lang ang meaning. Hanggang sa madalit salita, naintindihan na niya ang lahat. Lahat kaming nakikinig. Ito pa yung masasabi ko na naging malaking blessing sa akin. Dahil habang nag-share, araw-araw tuwing gabi, ang mga missionary, sinabihan kami, o sinabihan ako na aming kapitbahay, bakit tumatanggap ka ng mga dentista? Bakit tumatanggap ka na iba pang relihiyon? Nasa tamang relihiyon na tayo. Sabi niya ganun kasi Roman Catholic ako dati. Sabi niya baka kuanin ka nila.
i-advisean kanila na magpa-convert. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Gusto ko lang makinig kung ano naman yung kanilang mga nalalaman at natututunan. Kasi kahit ako, nalilito ako, sa dami ng mga reliyon, hindi ko talaga alam kung anong tama, anong totoo. Kasi kahit sa bahay noon pa man, pagka may dumarating ng mga tao sa aming bahay, nag-share ng mga salita ng Panginoon, iba't ibang reliyon, talagang wini-welcome ko sila kasi gusto ko talagang makinig, ano ba talagang totoo. Pero ito kakaiba, na habang sila bumibisita sa amin at nag-share, marami akong mga tanong, marami akong mga question na ibinibigay sa mga missionary. At yun ang kakaiba. Yung mga tanong ko, nasasagot niya. At nakikita ko yung katotohanan dahil kinukuha nilang kasagutan sa Biblia. Yun ang naka-encourage sa akin. Pati na rin sa lahat ng nakikinig habang sila ay araw-araw ay bumubusita sa amin at kami nakikinig lahat. Yung oras na nakikinig kami sa araw-araw, talagang iba ang nararamdaman ko sa araw-araw. May kakaiba at may something strange sa puso at isipan ko. Yung dati, yung mga kasama ko sa bakery, napapansin nila na lagi ako nagba-Bible reading. Babasa ko palagi dahil kakaiba yung pag yun ang binabasa mo. At napapansin nila yung mga problema ko gumagaan, nasusolusyonan, at masayang-masaya ang pakiramdam ko. Hanggang sa dahan-dahan yung mga tindera ko sumasama na rin. Ate, pwedeng maki-join? Kasi nakita namin na talagang ang mga problema mo nasusolusyonan. Sabi ko, oo naman. Isa-isa, dahan-dahan. Hanggang sa naisip na rin ng isa pang Muslim. Ate, pwedeng ako rin mag-join. Siyang pinakahuli, ang isang tindera. Siya ang isa sa pinakahuli na gustong mag-join sa Bible reading namin. Hanggang sa, sige, ikaw muna ang umuna. Kasi yung sequence namin, yung way namin ng pagbabasa ng Bible reading is kanya-kanyang nagpipray ng silent prayer at humingi ng tulong sa Panginoon na bigyan ng bawat isa sa amin ng mensahe kung anong gusto iparating sa amin ng Panginoon. At yun nga ang ginawa niya. Nagpray siya ng tahimik at binasan at inopen niya yung Bible lang hindi pinipili kung saan siya magbabasa. At pag open niya at binasa niya, yung Bible kung yun ay may English and Tagalog version. Pag open niya, binigay niya sa akin, ate, itong aking na-open. Sige, tandaan mo ito, sabi ko, mamaya basahin mo uli. At ito ang sinabi ko sa kanya, ito yung nabasa mo. This is how you pray. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. And so forth. Alam niyo ang sagot ng kapatid natin? Muslim. Ate, totoo pala ang Diyos niyo. Sabi ko, oo naman. Totoo talaga. Bakit? Ano pala yung tanong mo? Sabi niya, kasi, ang sabi ko sa kanya, Jesus, pwede tulungan mo ako. Turuan mo ako paano pag-pray. Kasi, hindi ko maintindihan ang mga salita, ang Arabic. Kasi, hindi ko maintindihan kung ano yung pinipray namin. Pwede tulungan mo ako, turuan mo ako paano pag-pray. At yun, isa yung nakabigay ng encourage sa akin. At masayang-masaya ako na talagang kahit sila nai-encourage. Ibig sabihin, talagang ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ibabalik natin doon sa nagba-Bible reading kami o Bible reading kami sa araw-araw o nag-Bible study kami kasama ang mga missionary. Nang matapos na yon, marami ang aming mga na-realize, pati ang mga tindera. To make the long story short, bumalik sa pagserbisyo sa Ginoo o sa Diyos ang backslider na baker. After 9 years, mga kapatid, bumalik siya. Ang missionary na si Brother Glencar Acosta nagpa-rebaptize. Ang dalawang Muslim na na-encourage na totoo pala, na talagang iisa talaga ang Panginoon, nagpabautismo. At ako din, mga kapatid, masaya at buong puso, walang pumipigil, walang tumutulak, walang pwersahan. Tao sa puso namin lahat na kami ay masaya, na tinanggap namin ng Panginoon ay walang iba kundi si Ginoong Hesus. Napakalaki at kakaiba. Malaki ang kakaibahan sa nangyari sa aking buhay.
At napakalaki aking papasalamat sa Panginoon na malaman ko yung totoo talagang katotohanan dahil napakalaki ng mga pagbabago sa aking buhay. Sa totoo lamang, ako ay isang asawa ng isang preso. 1998, na preso ng asawa ko hanggang ngayon. Pero hindi ko nararamdaman yung lungkot dahil alam ko merong kumukomfort sa akin. Siyempre, sa umpisa, napakasakit dahil hindi ko pa alam ang tungkol sa anuman ng katotohanan dahil 1998 pa yun. Pero noong 2014, March 16, doon ko tinanggap na ang Panginoong Hesus, siya ang aking Panginoon. Napakasaya, napakatahimik, napakapayapa pag tayo ay may Panginoong tinatawag sa araw-araw. Kakaiba, mga kapatid, huwag tayong tumigil na i-share natin ang salita ng Panginoon. Aking mga paborito na mga verses, Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Exodus 14:14, the Lord will fight for you and you only have to be silent. Then sa John 14:27, peace is what I leave with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Do not be worried and upset. Do not be afraid. Mga kapatid, akin pong hiniling sa inyo na nawa ay ito po ay hindi ang katapusan ng pag-share ko dahil napakarami pa po ang gusto ko pong i-share kung gaano po kabuti at makapangyarihan at mapagmahal at faithful ang Panginoon natin sa lahat ng kanyang pangako. Kaya po, ini-encourage ko po ang lahat na lagi po tayo magbasa ng banal na salita ng Panginoon dahil hindi niyo pagsisisihan ang mga bagay na ito. Muli po ay magandang umaga. Ang Diyos, nawa ang sumaatin. Magandang umaga. Amen. Maraming salamat po, Sister Jocelyn, no? At mamaya po balikan po natin si Sister Jocelyn para po sa ating closing prayer. At binabati natin ng good morning din si Sister Merani Baisa. Good morning to all, sabi niya po rito. Siya rin po ay nakikinig, no, at nanonood sa ating pong programa. Good morning din kay Brother Bien Baisa diyan po sa Karusukan. At sabi po rito ni Sister Rosita Borchobuay, magandang umaga po sa lahat. Thank you so much. Then Sister Meli Jimenez, good morning everyone. At mula po kay Sister Rose Morales, good morning. Kay Ma'am Dali Tique, good morning po sa lahat. Then kay Ma'am Maria Elisa Patusa Ente. Amen. Okay, so yung ating pong prayer request mga kapatid, no, na may sama po natin sa prayer, ay si Brother Noel Carza, may prayer request po rito. Sabi niya po rito ay prayer request for physical and spiritual healing, good health, guidance, and protection for me, my family, and everyone. So yan naman po ang ating prayer request. Baka meron pang mga pahabol na mga prayer request po dyan, marahil ay type lamang po sa comment section at mabasa po natin yan at isama po natin yan sa prayer. Mamaya mga kapatid na si Sister Jocelyn din po ang mag-pray sa atin sa umagang ito. At bago po tayo nadako sa ating closing prayer, tayo po makarinig ng huling awitin na ito po handog sa atin ngayong umaga na ito po ay may pamagat, Kaibigan Mo ang Diyos. Panoorin natin, pakinggan natin ang awiting ito. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang kaibigan mo? Kaibigan mo ang Diyos. Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tumawag ka lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo siya. Kaibigan tuwin na. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang kaibigan mo?
Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan, sa napakagandang awitin. Kaibigan mo ang Diyos. Sino ba ang tutulong sa iyo kundi ang kaibigan mo? Yan po ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so sabi po dito ni Brother Arnie Igloso sa ating comment section ay amen. Napakagandang mensahe. Thanks, Sister Jocelyn. At may prayer request po si Sister Leah Ascanio. Sabi po niya ito, good morning AWR family, praise God sa napakagandang testimony at salamat sa patuloy niyong pagsama sa prayer, family ko. Sana patuloy niyo pa rin itong isama sa prayer. Salamat, God bless us all. Yung prayer request po ni Sister Leah Ascanio na sana ay makasama niya na po ang kanyang pamilya sa pagsamba sa Panginoon. No? At kay Brother Victor Bolanos, prayer request, Manny Ulanday for good health ito. Okay, so sama natin mayroon pang sabi po ni Brother Christopher Itang Yalon, no? Pasama sa panalangin si Brother Chris, kanyang full recovery pagka-stroke. Okay, sama natin sa prayer din si Brother Chris Yalon na siya po ay makarecover, makamit niya yung full recovery, complete healing dahil siya po ay na-stroke. At ito po ay kasama natin dati sa online ministry nung nasa Palawan po tayo. Ito po ay nasa Las Piñas si Brother Chris. At may prayer request pa, sabi prayer request, Manny Ulanday, good health, Wani Biyahing Manila, Teresa Ma at Rosie Agawin. Okay, so yan po ang mga prayer request. Bagamat siguro kung hindi man matandaan na isa-isa ang mga pangalan, kundi ibanggitin na lang natin ang prayer request ng good health at yung iba po na ang kanilang pamilya ay makasama nila sa pananampalataya. Ganon din po kay Brother Ruben Panelo, dyan po sa Sitio Lubas, Ansagan, Tuba, Benguet, na ang kanyang pamilya ay makasama rin sa pagsamba. So isummarize na lang natin, no? Ang prayer request ni Brother Noel Carza for good health and protection sa kanyang pamilya, maging kay Sister Leah Ascanio na makasama niya ang kanyang pamilya sa pagsamba, at good health din kay Brother Manny Ulanday at recovery, no, kay Brother Chris Yalon na sana po ay gumaling sa mga karamdaman. At sa mga nabanggit din, no, ito si mayroong magbibiyaheng Manila o si Wani ba ito, Brother Victor? Teresa Main at Rosie Agawin. So sama natin sa prayer din yung mga magbibiyahe na magkaroon sila ng safe travel. Okay, so ngayong umaga tayo po dadako na sa ating closing prayer. Hilingan ulit natin si Sister Jocelyn para po sa ating closing prayer ngayong umaga. Sa ino po ang panahon, Sister Jocelyn, sa ating pong panalangin. Manalangin po tayo. Mahal na Panginoon, papasalamat po ako sa inyo pong kabutihan, dahil po sa lahat ng pribileyo na ibinigay niyo po sa akin ngayong araw na ito. Lalo-lalo na po sa mga experience na ibinigay niyo po sa amin, kung gaano po kayo mapagmahal, kung gaano po kayo tapat sa inyo pong mga pangako. Mahal na Panginoon, kay buti po ninyo sa inyo pong pag-ibig na walang kapantay. At hiniling po namin sa inyo nawa po ang inyong pong banal na espiritu, nawa po ay manatili sa bawat isa sa amin na nananalig at humingi lagi ng tulong at gabay sa inyo. Dahil inaamin namin sa aming sarili na talagang hindi namin kayang mabuhay ng kami lamang. Mahal na Panginoon, nawa po ay patawarin niyo po kaming lahat sa lahat aming mga pagkakasala. Kung saan po kami nagkulang sa inyo, kung di man po namin nagawa ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan, patawarin niyo po nawa kami. Nawa pilinisin niyo po ang aming puso at isipan, ang aming buong katawan kung saan man po kami nagkasala, nang kami po ay maging karapat-dapat sa lahat ng aming kahilingan ngayong araw na ito. Dahil kayo lamang po ang tanging makakagawa ng mga bagay, dahil kayo po ay Panginoon naming makapangyarihan at sa inyo po ay walang imposible. Hiniling po namin sa inyo, mahal na Panginoon, na nawa po ay ang bawat isa sa amin na nananalig at humingi ng tulong sa inyo, bigyan niyo po nawa kami ng wisdom, strength and understanding ng banal na espiritu. Ang inyong pong banal na presensya ay kailangan namin in every moment of the day, in every seconds of the day, O Lord. Hiniling po namin na nawa po ang aming magawa ay lahat ay naaayon sa inyong pong kagustuhan. Ikasisiya po namin, Lord, na ito po ay magawa namin. Tulungan niyo po kami, nabigyan niyo po kami ng kapangyarihan na magawa ang mga bagay na naaayon sa inyong pong naaayon sa inyong pong kagustuhan, nang sa ganon po ang inyong pong banal na pangalan ay mag-glorify. Hiniling ko po sa inyo, Lord, na lahat po na ng prayer request ni Brother Manny, ni Ma'am Escalon, at lahat pa po na nag-send ng mga prayer request
nawa po ay kayo po ang sumagot ng mga bagay na ito dahil kayo lamang po ang kaisa-isang makakasagot na lahat ng mga kahilingan ng mga nag-send ng prayer request. Na nawa po ang kanilang mga pamilya at ang aming lahat ng pamilya ay mapasama sa iisang grupo na umaayon sa inyo pong kagustuhan, na nawa po ay magkaisa na mag-praise, mag-worship sa inyong pong banal na pangalan. At nawa po, Lord, ang lahat ng mga may karamdaman, ang lahat ng undergo sa chemotherapy, sa lahat ng kailangan ng fast recovery, kayo lamang po makapagbigay ng blessing na ito, Lord. Dahil kayo po ang aming great physician. Sa inyo po ay walang imposible. At lahat po ng magbabiyahe ngayon, lahat po ng mga mag-aaral na kailangan na inyong gabay, lahat po ng mga family ng bawat tao na nangangailangan na inyong tulong, nawa po ay inyo pong sagutin ang mga ito. Nananalig po sila sa inyo, Lord. Naniniwala po na kayo po lamang ang makakapagbigay ng mga bagay na ito ng kasagutan ng bawat problema ng inyong pong mga kaanakan, Lord. Lord, hiniling po namin sa inyo na nawa po ay palagi manatili ang pagmamahal sa bawat isa. Nawa po'y hayagan niyo po kami, bigyan niyo po kami lagi ng liwanag nang sa ganoon ay mabantayan at maramdaman namin ang inyo pong mga advice sa amin, ang inyo pong pagdisiplina sa amin. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng teachable heart na maturuan kung kailangan na kami ay inyo pong baguhin. Kami po'y taos puso pong handa na tanggapin ang inyo pong mga advice sa amin. Lord, hiniling po namin sa inyo na nawa po ay ang inyong thousands of angel ay magbantay sa bawat isa sa amin. Nang sa ganun po ay kami po ay palaging mapayapa at tahimik dahil kayo po, nasa sa inyo lang po ang totoong kaligayahan at kapayapaan. Nasa inyo po ang totoong pag-ibig at ang kasagutan lahat ng aming hiling. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus, naming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po, Sister Jocelyn. At bago tayo tuloy magpaalam, makakasama natin si Brother Jan Batayan at maging si Brother Arnie Igloso ngayong umaga. So Brother Jan, sa ating parting words muna ngayong umaga, then si Brother Arnie, then si Sister. Good morning po muli sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito sa atin pong narinig na testimony ng ating kapatid na si Sister Josie. At napakaganda kasi lahat tayo naman, tayo po ang tao ay mayroong plano ng Panginoon, pero pag hindi natin, kahit tayo Adventist, kung hindi natin pinapasok ang banal na Espiritu sa ating buhay, walang mangyayari sa atin pong pananampalataya. Kaya maraming salamat dahil nabigyan kayo ng pagsunod sa tawag ng Espiritu ng Panginoon sa inyong buhay at kayo po ay bumalik at masigasig na mananampalataya. At gusto kong batiin ang ating mga kapatid na si Brother Jubon sa Santa Ana, Jubon Apuyod, at ganoon din si Brother Ricky Boy Mindihar sa Poblasyon Asinggan. Maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Brother Jan. Brother Arnie, sa iyong parting words o mga pagpati pa ngayong umaga. Ay, maraming salamat. Nakapasok tayo muli dahil dalawa na yung cellphone po natin, ano? Ako po'y tumulo ang luha. Na-bless po ako ngayong umaga. Napansin ko na lang talagang pulang-pula yung mata ko. Tumulo po yung luha ko sa maganda pong mensahe ng ating testimony ngayong umaga po, ano? Nais ko pong ihabol, batiin lang, personal, si Sister Lai Zambrano. Nakita ko sa screen ng isang cellphone ko na siya po'y nanonood. Hindi lang po siya nag-type para bumati. Hello Lai, ng La Trinidad, Bulacan. At nais ko rin pong batiin si Brother Ronel Ferolino ng Muntinlupa City. Thank you po. Okay, maraming salamat po. At Sister Jocelyn, sa iyong parting words, ngayong umaga para sa ating parting words. Sister Jocelyn, parting words po mamaalam sa ating mga kapatid na Panginoon. Lahat po na nakikinig, unahin po natin ang Panginoon. Pagkagising pa lang po sa umaga, siya na po
Kaya unahin natin at lahat ng buong araw natin ang makapagbigay lamang ng totoo at kaligayahan at kapayapaan ng Panginoon. Okay, maraming salamat po. At mga kaibigan, tayo po paalam na sa umagang ito. Sa pangalan po ng ating kasama kanina, si Brother Renan Pulende mula po dyan sa Nara, Palawan. At si Brother Arne Igloso dyan po sa Sablan, Benguet. At si Brother Jan Batayan dito po sa Dumampot, Asingan, Pangasinan. At inyong lingkod po, Brother Dodon Labisto mula po rito sa Ordaneta City, Pangasinan sa studio. At kay Sister Jocelyn Lu mula po sa Island Province of Sulu, dyan po sa Mindanao. Sa umagang ito, kami po magsasabing God bless po at mabuhay po tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Inatasan ng Diyos na humayo, Iglesia kailangang matanto, pinakalooban ang bawat isa, lahat ay ihahandog sa Kanya. Iglesia at ako'y hahayo, magtungong linitaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawak kay Kristo at sumunod, ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y hahayo, magtungulin itaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Ang manggagapas ay nasaan, halina tumulong sa pag-ibon, tumulong kayo na mabangan ng buhay ng aning na Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu di ng tao, panatako'y Sa inyong panonood sa programang Gumising sa Pag-asa dito sa AWR Ordaneta. Bye-bye!